Fourth year high school noon si Ana. Nag-aaral siya sa isang public school kung saan naging barangay captain ang kanyang tiyuhin. Si Ana masayahin, masigla, friendly, at higit sa lahat mabait. Masaya na malungkot ang buhay noon ni Ana. Lumaki siya sa lolo't lola niya dahil wala na siyang tatay. Nung binuntis si Ana sa kanyang nanay, ay siya namang namatay ang kanyang tatay. Kaya nung pinanganak siya, ay humiwalay na kaagad siya at hinatid na siya sa lolo't lola niya. Lumaki siyang masigla na bata, masayahin. Maraming tao nga nagmamahal sa kanya kasi napaka-jolly talaga ni Ana. Marami siyang mga kaibigan. Nung lumaki na si Ana, nagdadalaga na siya. Unti-unti nang makikita ang kanyang kagandahan. Pero para sa kanya ay wala munang love life kasi nai-enjoy niya ang kanyang kabataan. High school student na si Ana, third year high school siya noon. Nung may isang teacher na dumating sa barangay nila, itago na lang natin sa pangalan na Teacher Mark. Si Mark ay matangkad, medyo moreno at masabi natin na crush ng bayan. Si Teacher Mark ay nakatira sa tiyuhin niya kasi yung tiyuhin niya ay barangay captain noon at walang matitirhan si Mark kundi yun sa tiyuhin lang. Naging kaibigan ni Ana si Mark, naging best friend. Lahat-lahat ng mga niligawan ni Mark ay alam ni Ana kasi si Ana at ang yung pinsan niya ay nagiging tulay sa mga taong nililigawan ni Mark. Maraming mga babaeng nagkagusto ni Mark dahil sa kanyang kapugian. Kumbaga, crush talaga siya ng bayan. Sinong liligawan ni Mark, andoon si Ana para maging tulay sa kanila. Pero sa kabila ng lahat, di akalain ni Ana na si Teacher Mark ay may lihim pala na pagtingin sa kanya. Pero binabaling ni Teacher Mark ang kanyang atensyon sa mga ibang mga babae na liligawan niya upang matakpan niya ang kanyang naramdaman kay Ana kasi nahiya siya na manligaw kay Ana dahil nakatira siya sa tiyuhin ni Ana. Naging best friend niya ang pinsan ni Ana na magiging tulay din sa mga nililigawan niya. Kaya lahat ng niligawan niya ay alam ni Ana. Gal na palang lihim na tinatago ni Teacher Mark kay Ana dahil ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Siyempre, nahihiya si Teacher Mark sa tiyuhin ni Ana na barangay captain noon. Lumipas ang araw, buwan, taon, fourth year high school na si Ana. Dumating ang kanilang GS prom. Busy ang lahat sa pag-asikaso, practice dito, practice doon. Si Teacher Mark ay patuloy ng ligaw sa mga babaeng gusto niyang ligawan, habang patuloy naman si Ana at yung pinsan ni Ana na naging tulay sa mga nililigawan ni Teacher Mark. Isang gabi sa GS prom nila, sabay silang umuwi ni Ana at ni Teacher Mark. Di na matiis ni Teacher Mark ang kanyang mga naramdaman tungkol kay Ana. Sinasabi niya lahat kay Ana tungkol sa kanyang mga naramdaman. At laking gulat ni Ana na hindi niya alam na si Teacher Mark pala ay may lihim na pag-ibig sa kanya. Doon na sinasabi ni Teacher Mark lahat-lahat ang mga naramdaman niya tungkol kay Ana. Siyempre si Ana hindi makapaniwala at hindi niya alam kung totoo ba talaga ang mga naramdaman ni Teacher Mark o mga sinasabi ni Teacher Mark para sa kanya. As a student, ayaw maniwala ni Ana na totoo ang mga naramdaman ni Teacher Mark kasi nasa mindset ni Ana na ang isang estudyante ay bawal ligawan ng isang teacher. Kaya gulat na gulat si Ana kung bakit nangyari iyon, kung bakit niligawan siya ni Teacher Mark. Si Teacher Mark naman, sinasabi niya lahat-lahat kay Ana na hindi na daw talaga niya kayang pigilan ang kanyang naramdaman kay Ana. Sir, are you sure? Manligaw ka sa akin? Paano nangyari yun? Di ba bawal ang isang teacher manligaw sa isang estudyante? Ang sagot ni Ana sa kanyang teacher. Pero sa kabila ng lahat, hindi talaga ini-entertain ni Ana si Teacher Mark kasi laging iniisip ni Ana nga ang isang estudyante at ang isang teacher ay hindi pwedeng magkaroon ng relasyon. Tuloy ang buhay. Si Teacher Mark ay medyo may gap na kay Ana. Si Ana naman medyo may gap na silang dalawa.
Hindi na masyadong pinapansin ni Teacher Mark si Ana. Si Ana naman ay wala siyang pakialam. Dumating ang kanilang graduation. Si Ana nag-aral na ng college. Hindi iniisip or hindi akalain ni Ana na si Teacher Mark ay sinundan pala siya. Tatak din sa isip ni Mark kaya hindi siya sinasagot ni Ana nang dahil sa katwiran ni Ana na hindi pwede ang isang teacher na manligaw sa isang estudyante at magkaroon sila ng relasyon. Kaya ang ginawa ni Mark, sinundan si Ana sa city para doon na rin mag-teacher at nag-take siya ng exam para maging isang pulis para sasagutin na siya ni Ana. Chinachat pa rin niya si Ana, tinitext, kinukumusta. Sinabi niya kay Ana nga nakapasa siya sa board exam bilang isang pulis at magkaroon siya ng training for 3 months at wala na silang communication. Sasagutin kaya ni Ana si Teacher Mark? Paano sila magkaroon ng communication muli na si Teacher Mark ay nag-training na siya pagka-pulis at wala na silang communication? Abangan!